Ayan mga boss, andito po tayo sa ating shop. Meron pong nagtala dito ng microwave. So, ang problema nito, ayaw daw uminit, no? Ayan. So, check natin. Ayan mga boss. Kitang-kita nyo. Ito isang microwave, So, panoorin nyo po yung ating video para po kung sakali man po magka-problema yung inyong mga microwave na ayaw uminit. Abay, makakakuha po kayo ng idea sa pagre-repair ng mga ganitong gamit sa bahay. So, okay, mga parts, simulan na po natin yung paghahanap ng sira kung ano man po yung ating papalitang pyesa. Kaya tapusin nyo po yung ating video mga boss. Ngayon mga parts, ito yung fuse niya, pumutok. So, ang ginawa ko, nilagyan ko siya ng kaprasong wire. Testingin po natin, At titingnan po natin na kung yung piece na to ay mag-short, kung puputok. Ngayon, ito, nilagyan ko na po siya ng wire. Testingin po natin. So, ayun. Merong continuity, So, yan. Maliit lang po na wire yung ating nilagay. Ito ay mga 10 amperes, So, tingnan po natin, mga boss, mga parts. Yan. Pagka po ito pumutok, ibig sabihin nun, may shorted, Kaya ayaw uminit. So, tingnan natin. Ayan. So, nilagay ko na, mga parts. Sasaksak ko na, At tingnan nyo mabuti kung puputok yung fuse. Ayan, ilalapit po natin yung camera para po makita nyo mabuti. Ayan. Okay. Mag-iingat lang po kayo sa pagre-repair ng mga ganitong appliances, Kasi ito, high voltage to, mga parts, Hindi ito biro, Ayan, Okay. Okay yung fuse natin. May continuity. Ayan, kitang-kita nyo po, pumapalo sa ating tester. Ayan, mga parts. So, kailangan sa pagre-repair, may kasamang pag-iingat, babala, mga parts, So, ito, titingnan po natin kung puputok yung fuse. Ilalapit ko po yung camera at isasaksak ko po. Panoorin nyo po mabuti, mga parts, Kung may puputok dito sa fuse na to. So, okay, lagi na po, Yan, nakarekta na po siya, naka-on na. So, okay, plug in. Tingnan niyo po mabuti, Ayusin ko lang po yung ating camera. Ayan. So, naka-power on na po yung ating microwave para pagka sinaksak natin, tingnan natin kung puputok. Ayun, pumutok. So, kapansin-pansin nyo, pumutok po yung fuse, So, ang ibig sabihin niyan, mga parts, may shorted na pyesa. Kaya ayaw uminit ng microwave na to. May shorted na pyesa. Ngayon, aalamin natin at samahan nyo po ako para po makakuha kayo ng diskarte kung ano ang ating gagawin sa microwave na ganito na lagi pumuputok ang fuse at ayaw uminit, Ayan. So, tingnan po natin mga parts yung ating ito. Yung ating natawag dito. Nasa dulo ng dila ako mga parts. Tingnan natin kung shorted. Yung magnetron. So, okay. Meron tayong upload nito kung paano mag-check ng magnetron. So, hindi namang shorted yung magnetron. Bakit pumutok yung fuse? Ayan, okay yung magnetron. Yan yung i-check nyo, Pagka ayaw ding uminit ang inyong microwave, check nyo. Baka mamaya, yan yung sira. So, sa pagkakataong ito, mga parts, buo naman yung magnetron. So, ang next na i-check natin, ayan, panoorin nyo po yung ating video. Itong ating capacitor, check natin to, Saka yung diode. Yung capacitor natin, mga parts, may kasamang diode. Saka dito, may fuse dito, sa papunta sa ating transformer, Check din po natin niya kung busted yung fuse. Fuse ng transformer yan, mga parts. Ayan. So, okay naman. Kahit hindi na natin i-tester yung fuse na yan, makikita po natin na magkadugtong siya. Hindi siya shorted, hindi siya busted. Ang i-check po natin itong capacitor saka yung diode, mga parts. Ayan. So ngayon, ang gagawin kong pag-check ng capacitor na to, hindi na natin to gagamitan ng tester, Ganun po yung ginagawa kong pan-check dito. Kukuha po ako ng bagong capacitor. Bago, na buo. So, wag na po kayong gagamit ng tester dito sa pag-check ng capacitor ng microwave. Ang gawin nyo,
kinakailangan meron kayong stock na capacitor ng microwave. Ayan, eto, katulad nito. Ayan, mga parts, ano? Saka, meron din akong stock na diode, no? Para hindi na po tayo mahirapan, ano? Yung ating isipan, kung gagamit pa tayo ng tester, eh baka tayo malito pa. Ngayon, ito, buo itong ating capacitor na to, yung stock, bago to. Ito na yung gagamitin natin pang test, no? Hindi na yung tester. So, ganun po ang inyong gagawin mga parts sa pagre-repair, no? Ng ganitong microwave. Kasi kung gagamit pa po kayo ng tester, malilito pa po kayo kung paano ang pag-test ng capacitor ng microwave. Eh kung gagamit po kayo ng bagong capacitor ng microwave at ikakabit nyo doon sa inyong microwave. At pagka gumana, ibig sabihin nun, ang may problema mga pads, yung capacitor sa yung diode. Ngayon, pagka gumana to, yung ikakabit natin na bagong capacitor na to, ang ibig sabihin nun, sira yung capacitor na dati. Kaya nagso-short yung fuse, no? Ayan. So, tapusin niyo po yung ating video mga pards. Ayan. Medyo nabubulo lang ako ng konti. Ayan. So, inayos ko lang po yung sakit, ano? Kinakailangan po kasi mahigpit mga pards yung pagkabit dito, no? Sa ating sakit ng kapasitor. Hindi pwede yung luluwag-luwag, maglulus yan, mag-i-spark. Kasi nga itong ating microwave na to, high voltage to. Kaya hindi pwede mga maluluwag diyan. Kaya aayusin niyo mga parts yung sakit na yan, yung mga pinanggagalingan ng mga wire. Ayusin niyo mabuti. Na kailangan pag sinaksak niyo mahigpit, hindi maluwag. Ayan mga boss. So ngayon, naikabit na po natin yung ating bagong capacitor, no? Ayan. Sandali lang mga parts, ano? Meron nang dumating na customer dito sa ating shop at meron tinatanong. Ayan mga parts, merong dumating na customer dito sa ating shop. Meron lang tinatanong, no? So okay, pagpatuloy natin yung ating ginagawa. Kabit na natin tong ating bagong capacitor, ano? At titingnan natin kung hindi magso-short yung fuse at kung iinit na yung ating microwave, no? Ayan mga parts. Ayan, kinakailangan mga parts. Yung pagkabit nyo ng capacitor dito sa loob, kinakailangan mahigpit. Ayan mga boss, higpitan nyo lang mabuti. Yan, kinakailangan mga parts, ano, meron kayong mahabang screw para mapihit nyo mabuti. So ngayon mga parts, ayusin nyo, baka mamaya sumasayad doon sa sa pan yung sa pan natin dito, no. Baka mamaya pag umikot sumayad, ayusin niyo yung mga wire. I-check niyo mabuti. High voltage to mga parts, hindi pwede yung basta-basta lang kayo nagre-repair ng ganito, no. Paalala lang mga parts, high voltage to. Yung mga ganitong appliances. Kaya mag-iingat kayo sa pagre-repair ng mga ganito, no. Kaya manunod kayo ng mga technique natin, ano. So ayan. So kita nyo, naikabit na po natin yung ating bagong capacitor at yung lumang capacitor andyan sa baba. So ngayon, ang gagawin natin mga parts, tetestingin natin siyempre para may ebidensya tayo, no, na tama po yung ating ginawa at lalagyan po natin ng tubig, no, dito sa loob. Yung tasa na may tubig, ilalagay po natin at titingnan po natin kung mag-iinit yung ating nilagay doon sa loob ng ating microwave mga parts. So ayan, nilagyan ko po ng tasa na may tubig. So kinakailangan uminit po yan, no. Mapainit po niya, no, ng ilang minuto lang, no.
Hindi po natin pagtatagalin at baka mamaya sumobra naman ng init. Saka para mabilis yung ating video mga pards. So isasaksak ko na po sa kuryente mga pards. Panuorin nyo po. At tingnan nyo po kung tama po yung ating pinagagagawa dito. No? At yung ating pinagsasasabi. Kung totoo po talaga. Dito po natin malalaman kung totoo po yung ating mga sinasabi sa buhay. Kaya kinakailangan may ebidensya, tetestingin po natin. So lalagyan po natin ito ng fuse, panibagong fuse na po yung ating ilalagay. Ang ilalagay po natin 0.8 amperes. Ito. So 0.8 amperes po yung ating ilalagay dito sa ating microwave na fuse. So tingnan po natin kung buo, siyempre. Mamaya magulat tayo kung bakit ayaw umandar. Sira pala. So okay, buo. Buo po yung fuse natin, kita-kita po nyo mga pards. So ikabit na po natin dito sa ating microwave mga pards. At syempre, yung pinakahihintay natin na ebidensya na kung tama po yung ating ginawa at kung tama po yung ating mga pinagsasabi sa buhay. Ayan. So, sasaksak na po natin sa kuryente mga pards. Ayan kanina pa nga dapat natin ito sinaksak Ayan, alam kong inip na po kayo sa magiging resulta, no? So, okay. Plug in mga pards. Huwag nyo pong hahawakan yan habang umaandar. Ayan, so hindi pumutok yung ating fuse. No, ibig sabihin nun, wala nang shorted. So kaya hinahawakan ko itong mga parts kasi kabisado ko na yung mga ganitong galawan. Kayo, huwag kayong basta-basta hawak ng mga ganito, no, pagka naka-plug in ng ganyan. Kailangan may sapat kayong kaalaman bago kayo humawak sa mga ganyan, sa mga wirings, no? Kasi hindi biro pagka sa kuryente na mga parts. Walang kamag-anak diyan pagka kayo ay na kuryente. So, obserbahan lang natin kung ito ay talagang iinit. So, maandar na yung ating microwave. May ilaw na, Kita-kita nyo, may ilaw na. So, hindi nyo lang naririnig na umuugong mga parts kasi hindi na ako yung volume, no? Medyo maingay dito sa shop, So, ayan, malapit na. Ilang minuto na lang mga parts. No, hindi naman natin pagtatagalin to para hindi po kayo mainip sa ating video. Ayan, malapit na. Siguro mga isang minuto na lang mahigit ang ating hihintayin, no? At papakita ko po sa inyo yung ebidensya kung talagang nagawa talaga natin yung ating pinagagawa dito. So, ang ginawa po natin, pinalitan po natin ng capacitor sa diode, no? Inuulit ko po sa inyo, huwag na po kayong gagamit ng tester para testerin yung capacitor. Ang mas maganda po, kung may bago po kayong capacitor, yun na lang po ang inyong ikabit, no? Ayan mga parts. Hintay-hintay lang tayo mga parts. Ayan, malapit na. Okay, mainip. Titingnan po natin kung talagang tama po yung ating mga pinagagagawa. So, ayan. Tingnan natin, baka mamaya mapahiya po tayo. Pero hindi tayo mapapahiya mga boss. Kabisado na natin yung mga ganitong mga appliances. So, okay. Tingnan po natin, ayan hindi ko po mahawakan yung tasa, umuusok. So kapansin-pansin niyo po, umuusok ayan yan po yung ebidensya na tama po yung ating ginawa. So pinalitan po natin ng capacitor saka yung diode. So yun lang po ang sira, kaya po ayaw uminit ang microwave na to at kaya pumuputok ang fuse. So pagka laging putok ang fuse, i-check niyo yung capacitor saka diode. So wag na po kayong gagamit ng tester, gumamit na po kayo ng bagong capacitor saka bagong diode.